Minsan, ang pinakasimpleng tao pa, ang may pinakapambihirang kwento. Isa siyang batang mabagal tumakbo, mabagal matuto, at madalas pagtawanan ng iba. Pero balang araw, siya rin pala ang magiging bahagi ng ilan sa pinakamalalaking pangyayari sa kasaysayan. Ito ang kwento ni Forrest Gump. Isang lalaking hindi matalino, pero may pusong mas dalisay kaysa sa karamihan. Nagsimula ang lahat habang nakaupo si Forrest sa isang bench, naghihintay ng bus. Habang nakaupo siya roon, kinakausap niya ang mga estranghero. At ikinukwento ang kanyang buhay. At doon natin malalaman, na hindi ordinaryo ang buhay ni Forrest. Noong bata pa siya, may problema ang kanyang mga binti. Kailangan niyang magsuot ng bakal na brace para makalakad ng maayos. Dahil dito, madalas siyang pagtawanan at bulihin ng ibang bata. Pero kahit ganoon, lagi siyang pinapalakas ng kanyang ina. Isang simpleng babae na ginawa ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Palaging sinasabi ng kanyang nanay, "Life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get." At iyon ang naging gabay ni Forrest habang lumalaki. Sa unang araw niya sa paaralan, walang gustong makatabi siya sa bus. Lahat umiiwas, lahat nang huhusga, hanggang sa may isang batang babae na nagsabi, "You can sit here." Ang batang iyon ay si Jenny. At mula noon, naging pinakamahalagang tao siya sa buhay ni Forrest. Lumaki silang magkasama, habang si Forrest ay inosente at mabait. Si Jenny naman ay may mahirap na buhay sa kanilang bahay. Kaya pangarap niyang makatakas balang araw. Isang araw, habang hinahabol si Forrest ng mga bully, sumigaw si Jenny, "Run, Forrest, run!" At doon nangyari ang himala. Habang tumatakbo siya, unti-unting nasira ang bakal sa kanyang mga binti, hanggang sa tuluyan siyang makatakbo ng malaya. At mula noon, hindi na tumigil sa pagtakbo si Forrest. Dahil sa bilis niya, nakakuha siya ng scholarship sa football. At kahit hirap siya sa pag-aaral, nakapasok siya sa kolehiyo dahil sa kanyang talento sa pagtakbo. Habang nasa football team, unti-unti siyang nakilala. Pero kahit sumisikat siya, iisa lang ang laman ng isip niya, si Jenny. Pagkatapos ng kolehiyo, sumali si Forrest sa army. At doon niya nakilala si Baba, isang lalaking sobrang hilig sa hipon. Simula nang magkakilala sila, wala nang ibang ginawa si Baba kundi ikwento ang lahat ng paraan ng pagluluto ng shrimp. Shrimp soup, shrimp sandwich, fried shrimp, barbecue shrimp. At habang tumatagal, naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Ipinangako nila sa isa't isa, na balang araw, magtatayo sila ng shrimp business. Pero hindi nagtagal, ipinadala sila sa Vietnam War. At doon nagbago ang lahat. Habang nasa gitna sila ng gubat, biglang inatake ang kanilang grupo. Nagkaroon ng matinding putukan, puro sigawan, puro pagsabog. At habang tumatakas ang lahat, isa-isang iniligtas ni Forrest ang kanyang mga kasamahan. Paulit-ulit siyang bumabalik sa gitna ng gubat, kahit pwede na siyang tumakas. Dahil ayaw niyang iwan ang kanyang mga kaibigan. Nailigtas niya ang maraming sundalo, pati ang kanilang commanding officer na si Lieutenant Dan. Pero sa gitna ng kaguluhan, namatay si Baba, at bago ito bawian ng buhay, sinabi niyang gusto lang niyang makauwi. Sobrang nasaktan si Forrest, dahil nawalan siya ng tunay na kaibigan. Pagkatapos ng digmaan, ginawaran siya ng medalya dahil sa kanyang kabayanihan. Naging bayani siya ng Amerika. Pero para kay Forrest, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga sa kanya, ay ang mga taong mahal niya. Samantala, si Lieutenant Dan naman, galit na galit kay Forrest. Dahil nailigtas siya nito, naniniwala si Dan na dapat siyang mamatay bilang sundalo. At nawala ang kanyang mga binti dahil sa gyera. Pakiramdam niya, nawala ang kanyang purpose sa buhay. Pagbalik ni Forrest sa Amerika, natuklasan niyang magaling pala siya sa pingpong.
At dahil doon, naging celebrity siya. Naglaro siya sa iba't ibang bansa. Nakilala pa niya ang mga sikat na tao at presidente. Habang si Forrest ay patuloy na nagtatagumpay, si Jenny naman ay dumadaan sa madilim na buhay. Napasama siya sa maling tao, nalulong sa droga, at paulit-ulit na nasasaktan. Pero kahit gaano kalayo si Jenny, hindi tumigil si Forrest sa pagmamahal sa kanya. Kahit kailan, hindi siya sumuko. Kalaunan, naalala ni Forrest ang pangako nila ni Baba. Kaya ginamit niya ang kanyang pera para bumili ng shrimp boat. At kahit walang experience, sinubukan niyang magsimula. Noong una, puro palpak, walang huli, walang kita. Pero isang araw, dumating ang isang malakas na bagyo. Habang lahat ng bangka ay nagtago, si Forrest lang ang nasa dagat. At matapos ang bagyo, lahat ng shrimp boats ay nasira. Maliban sa kanya, dahil doon, biglang lumago ang negosyo niya. At tuluyang yumaman si Forrest. Tinulungan din niya si Lieutenant Dan. At ginawa niya itong partner sa negosyo. At sa paglipas ng panahon, unti-unting bumalik ang sigla ni Dan. Natuto siyang tanggapin ang kanyang buhay. Habang lumilipas ang mga taon, paulit-ulit ding bumabalik si Jenny kay Forrest. Pero palagi rin siyang umaalis. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang nagpakita ulit. At sa pagkakataong iyon, nagkasama sila. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Forrest na kompleto na siya. Pero kinabukasan, umalis ulit si Jenny. At muling iniwan si Forrest. Dahil doon, nagsimula siyang tumakbo. Hindi dahil may humahabol. Hindi dahil may dahilan. Tumakbo lang siya. Sa buong Amerika. Araw-araw. Sa loob ng ilang taon. At habang tumatakbo siya, maraming tao ang sumunod sa kanya. Akala nila may malalim siyang dahilan. Pero ang totoo, gusto lang niyang tumakbo. Hanggang sa isang araw, bigla siyang huminto. At sinabi niyang pagod na siya. Kaya umuwi na siya. Makalipas ang ilang panahon, nakatanggap siya ng sulat mula kay Jenny. At nang makita niya ito, may kasama itong batang lalaki. Isang batang ang pangalan ay Forrest din. At doon niya nalaman, na anak niya pala ito. Natakot si Forrest, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil iniisip niyang baka hindi siya sapat. Pero sinabi ni Jenny, na matalino ang anak nila. At doon lang siya tuluyang napaiyak. Dahil sa buong buhay niya, iyon ang unang pagkakataon na natakot siyang may kapansanan din ang isang taong mahal niya. Kalaunan, ikinasal sina Forrest at Jenny. At sandaling naging masaya ang lahat. Pero hindi nagtagal, nagkasakit si Jenny. At kalaunan, pumanaw din siya. Iniwan niya si Forrest at ang kanilang anak. At sa huli, si Forrest na lang ulit ang natira. Nakaupo sa bench. Kinukwento ang kanyang buhay. Habang hinihintay ang school bus ng kanyang anak. At tulad ng dati, hindi pa rin alam ni Forrest kung saan siya dadalhin ng buhay. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi man siya pinakamatalino. Siya naman ang isa sa may pinakamabuting puso. At minsan, iyon ang mas mahalaga kaysa sa kahit anong talino.